Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ikatlong linggo ng Kwaresma. Sa ating ebanghelyo ay pumunta ang ating Panginoon sa templo sa Jerusalem para siya ay magdasal. Pero ang nakita niya ay isang lugar kung saan ginagawa ang maraming business, bentahan o bilihan ng mga hayop na bibigay bilang sakripisyo kasama ng dasal ng mga tao. At sa paningin ng ating Panginoon sa kanyang pag-iisip, makikita natin na napaka-importante sa kanya ang templo dahil ito ay tahanan ng Diyos. At ang tahanan ng Diyos na ito ay nire-respeto. Kaya ang sa kanyang pag-isip at para sa ating Panginoon, ang templo ay hindi dapat lugar kung saan may bentahan or saan nagkakaroon ng pamimili ng mga kailangan at nagkakaroon tayo ng ibang pag-iisip instead na ang ating isip ay doon sa ating mga dasal o sa ating koneksyon sa Diyos. Yun ang punto sa unang ebanghelyo. Pero kung isipin natin, sabi din sa mga sa New Testament ni St. Paul na ang tahanan ng Diyos ay hindi na lang sa simbahan makikita, bagkus tayo mismo ay nagiging tahanan ng Diyos. Dahil sabi niya, by virtue of our baptism, we become the temples of the Holy Spirit. So nananahan sa atin ang Espiritu Santo. At dahil nananahan ang Espiritu Santo sa atin, nakikita natin na kailangan nating maging malinis. Kailangan linisin natin ang ating mga katawan. So, hindi lang ang Espiritu ang narito sa atin, kundi kasama ang Panginoon at sasasabi sa atin na sumainyo ang Panginoon, ayun, sumasa atin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, makikita natin ang ating mga sarili, ang ating mga katawan ay isang pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos na konektado tayo sa Kanya. So, paano natin linisin ang ating mga sarili? Ngayon ay Kwaresma, so tingnan natin kung paano natin linisin ang ating mga sarili. Unang-una ang ating buhay spiritual, ang ating moral na buhay. Kaya makikita natin sa first reading ngayon, about the 10 Commandments. So, saan doon? Ang Panginoon ay sabi niya, ang Diyos, na ako lang, sabi niya. So, parang ako mag-isa, ako lagi niyong isip sa puso at sa sarili niyo, sa kanyang kaluluwa. So, ang mangyayari yan, ang Diyos kasi ay binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang anak, tayo lang kanyang naisip, tayo lang kanyang tinutulungan, pati ang kanyang anak ay naisakripisyo na. So ano naman ang may sasakripisyo natin para sa kanya? So ibig sabihin, iaalay natin ang ating buong sarili at may alay natin ang ating sarili sa pamagitan ng ating pagiging malinis. So paano natin linisin? Tingnan natin ay mga naangkop sa mga Old Testament, yung mga 10 Commandments. You just read there and then you try to tingnan mo kung ano yung mga kasalanan mo. Kung mga kasalanan, we go with the sacraments. So, kung may napil ka, you go for confession. Or kung may nakaaway ka, you go to reconcile with the person. At kung sa sarili mo na, you reconcile with yourself and you clean it. So, nagiging magkakaroon ka ng maayos na pag-iisip, magandang pag-iisip at makadiyos na pag-iisip. So, yan ang challenge sa atin ngayon sa linggong ito, na ang Panginoon ay dumating sa atin, hindi lang para siya ay manahan sa ating mga katawan, sa ating sarili, kundi magiging kasama siya dyan, kaya tayo ay maghahanda na siya pag dumating sa ating, pag dito na siya nanahan sa ating sarili, ay maganda yung ating mga sarili, ibig sabihin malinis. Alam mo yung mga kapatid, minsan bago yung ngayon, di ba? May pandemic ngayon. Yung mga nagko-communion ay by hand ay nag-i-spray ng alcohol. See?
cleanliness, para hindi magka-virus. So we have to clean ourselves, no? Magkaroon tayo ng mga alcohol. May mga tao na kahit nung wala pa yung pandemic, ko nang nag-spray ng alcohol diyan, before the communion they wipe, no? They wipe their hands with wet tissue. So parang nilinis talaga nila, parang mas malinis ang pagdating ng Panginoon sa kanila. Some people also, especially the Vietnamese, no? Makikita niyo yung mga Vietnamese, they know it, na pag magkukumunyo ng mga Vietnamese dito sa atin ay kung hindi sila tatanggap sa katawan ng Kristo ay nakabow lang sila. At tinanong namin sila minsan at ang sagot nila ay kasi may mga kasalanan sila at hindi pa sila nakakapagkumpisal. So they want to be really presentable to the Lord by receiving the penance, no? Yung mercy of God before they receive the body of Christ. So ganun din sana tayo, linisin natin ating mga sarili bago natin tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. So ngayong Kwaresma, pilitin natin maging malinis. Ngayon malapit na tayong mag-alinis ng mga gamit. Parang ako magta-transfer na next April. So paglilinis ko ng aking kwarto, pag-aayos ng mga bagay-bagay na kukunin, ay may mga bagay-bagay na hindi na rin dadalhin, itatapon, gano'n, no? So mga extra, so mga gano'n, so mga baggage na ganyan, tatanggalin na para yung bagong pupuntahan, yung bagong mission ay mas magaan, no? Mas magaan ang travel. So ganun din ang buhay spiritual natin. So remove the baggages natin, mga negative pag-isip, mga negative na mga nagiging kaaway or maging magpagpatawad. So this should be our things, the things that iniisip natin, no? Para mas lalo yung buhay natin spiritual ay lalalim. So mga kapatid, pinagdarasal ko na makunti na lang, ha? Makunti na lang. Pagdasal ko na sa inyong pagbibiyahe, sa inyong pag-travel, no? Sa journey nyo, sa Lent na ito, ay makikita nyo na kailangan natin talagang maging malinis para sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. So basbasan kayo ng Panginoon para sa inyong mapagpalang araw at saka inyong mga gawain sa mga susunod na araw, at sana kayo ay gantimpalaan ng Diyos na pag kayo malinis ay tumanggap ng mga tao at tanggapin nyo rin sa Kanya sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.